Nagsimula ang palabas kay Jisung na nagsusumikap para suportahan ang kanyang nag-iisang anak. Si Hanmei ang yaya ng kanyang anak habang siya ay nagtatrabaho. Pagkatapos ng trabaho noong araw na iyon, naalala lang ni Jisung na bumili siya ng isang manika. Ngunit hindi niya ito maibigay dahil gabi na at natulog na ang anak nito. Kinabukasan, late na si Jisung sa trabaho niya, nalaman niyang may sipon ang kanyang anak. Kaya bago umalis, pinakiusapan niya si Hanmei na dalhin ang anak nito sa doktor. Pero sabi ni Hanmei na wala daw ang doktor sa araw na ito. Nang marinig ito, sinabi ni Jisung na mamayang gabi ay malilate siya sa pag-uwi. Binigyan niya din ng regalo si Hanmei dahil tinulungan niya talaga siya. Kinabukasan, hindi nagtagal ay nakatanggap si Jisung ng summon mula sa court tungkol sa kanyang divorce. Natarante siya at tumawag sa kanyang abogado. Dahil walang abiso ay nagpanik si Jisung at sinubukang hanapin ang liham na pinag-uusapan. At nakalimutan pala ni Hanmei na sabihin sa kanya ang tungkol sa sulat. Nagmamadali siyang pumunta sa korte, ngunit pagkatapos ay wala siyang nakitang tao sa bahay at naisip na dinadala ni Hanmei ang kanyang anak sa doktor. Sa korte, sinabi ng abogado ng kanyang asawa na walang kakayahan si Jisung na mag-alaga ng kanyang anak. Masyado siyang abala para magkaroon ng sariling anak na inaalagaan ng isang yaya. Sa kabinayaran niya ng sweldo ang yaya gamit ang utang mula sa bangko. Hindi nagtagal ay sinubukan ni Jisung na magpaliwanag, ngunit ang kanyang mga salita sa halip ay naging masama sa kanya. Pinakiusapan siya ng kanyang abogado na manahimik, dahil kung ito ay magpapatuloy ng ganito ay mawawala ang kustodiya niya sa kanyang anak. Si Jisung ay late na sa trabaho dahil sa paglilitis. Pinagalitan siya ng kanyang boss pagdating. Habang nagtatrabaho si Jisung na nag-aalala sa kanyang anak, sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Hanmei, ngunit hindi niya sinagot ang tawag. Saka siya nagpadala ng mensahe sa kanya. Habang pauwi si Jisung, maya-maya naalala niya kung ano ang nangyari. Ilang buwan na ang nakalilipas nang may sakit ang anak nito. Ang kanyang asawa na isang doktor ang sumuri nito. Nang may dumating na tawag sa telepono, hindi nagtagal ay napagtanto ni Jisung na ito ay isang tawag mula sa may bahay ng kanyang asawa. Pagkatapos ay hinarap niya ang kanyang asawa at hiniling sa kanyang asawa na bawiin ang kanyang demanda. Dahil kaya niyang panatilihin ang pag-aalaga sa kanilang anak, ngunit tumanggi ang asawa niya. Alam niya na mas maraming oras ang ginugol ng kanilang anak sa kanyang yaya kaysa sa kanya. Sinabi niya rin na kukunin ng kanyang ina ang kanilang anak bukas ng umaga. Hindi nagtagal ay umuwi si Jisung at napagtanto niyang walang tao sa bahay. Sinubukan niyang tawagan si Hanmei, pero wala pa rin sumasagot. Saka lumabas siya ng apartment at may nakita siyang lalaki sa harap ng apartment niya. Pero akala niya dadaan lang ito, si Jisung maya-maya pumunta sa park pero hindi niya nakita ang anak niya. Lumingon-lingon siya sa apartment pero wala rin siyang nakita. Sinubukan niyang tanungin ang security doon pero ang sabi ng security ay hindi raw niya nakita. Nagtanong si Jisung sa kanyang kapitbahay na nagpakilala sa kanya kay Hanmei. Pero matagal na pala nag-resign ang yaya. Maya-maya naalala niya nung unang beses na dumating si Hanmei sa bahay niya. Hindi masyadong fluent si Hanmei sa Korean dahil taga-China siya. Nakita niya na parang mahal ni Hanmei ang bata kaya tinanggap niya ito. Tinawagan ni Jisung ang numero na ibinigay ng kapitbahay ngunit hindi pa rin niya ito makontak kaya nag-voice message siya. Tumawag din ang kanyang boss at nagalit dahil hindi ginagawa ni Jisung ng maayos ang kanyang trabaho. Nagpanik siya at nagpasya siyang gawin ang kanyang ulat. Ngunit ang kanyang isip ay nag-aalala tungkol sa kanyang anak. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang asawa at tinanong kung kinuha ba ng kanyang biyenan ang kanyang anak. Ngunit ang kanyang asawa ay nataranta at bago pa siya makapagtanong tungkol sa anumang bagay ay mabilis na ibinaba ni Jisung ang tawag. Hindi nagtagal ay tiningnan ni Jisung ang silid ni Hanmei at nakita ang ID card ng kanyang asawa. Si Jisung ay agad na nagsumbong sa pulis. Ngunit biglang tumawag ang kanyang abogado at tinanong ang dahilan ng biglaang pagkawala ng kanyang anak. Tumawag lang ang abogado ng kanyang asawa sa pag-aakalang sinadya niyang itago ang anak nito para hindi makuha ng kanyang asawa. Kung ito ay totoo ay mawawalan siya ng kustodiya sa kanyang anak at ipagbabawal na makita siya hanggang maging 19 years old ang anak nito. Nang marinig ito, agad na binawi ni Jisung ang kanyang ulat at sa halip ay pumunta sa address na nakuha niya upang hanapin si Hanmei. Ngunit nang siya ay dumating, agad siyang pinaalis dahil hindi siya marunong magsalita ng Chinese. Kinabukasan dumating ang biyenan niya, si Jisung ay nagpanik at agad na nagkunwaring lumabas ng bahay. Tumawag sa kanya ang dating katulong ng kapitbahay niya. Agad na sinabi ni Jisung sa kanya ang nangyari at nagtanong tungkol kay Hanmei. Sa pag-aakalang baka alam ng babae ang tungkol kay Hanmei. Ang sabi ng babae ay binayaran siya para ipakilala si Hanmei kay Jisung. Si Jisung ay hindi alam kung saan hahanapin si Hanmei. Hanggang sa naalala niya na baka bumisita si Hanmei sa klinik na malapit sa kanilang lugar.
Nang tinanong niya ang receptionist, nalaman niyang pumunta nga pala si Hanmei sa clinic 2 days ago at humiling na resetahan siya para sa sipon ng isang buong buwan. Dahil gusto niyang ibiyahe ang bata, si Ji-sun ay lalong naguguluhan at umuwi na rin siya sa apartment. At pagdating niya ay nakita niya ang lalaking na dumaan ulit sa apartment niya. Ang lalaki ay si Park. Sinubukan niyang ipaliwanag na may utang siya kay Hanmei, tapos sinabi niya na nawala si Hanmei kasama ang anak niya. At tinanong niya kung may alam ba si Park tungkol kay Hanmei. Saka dinala siya ni Park sa isang massage place at ipinakilala siya sa isang bugaw. Doon sinabi ni Park na si Hanmei ay dating nagtatrabaho sa lugar na ito. Tinanong niya ang mga manggagawa kung nagkita na sila ni Hanmei. Ngunit walang nakakaalam kung nasaan si Hanmei. Pinayuhan ni Park si Ji-sun na iwanan ang kanyang contact number kung sakaling isa sa kanila ay nakilala kay Hanmei. Nang biglang may tumawag kay Ji-sun na nagsasabi na nasa kanya ang anak nito. Pinagbawalan niya si Ji-sun na makipag-ugnayan sa pulis at sinabihan siyang lumayo kay Park at hiniling sa kanya na maglipat ng pera. Pagkatapos ay narinig niya ang isang maliit na bata na sumisigaw. Natarante siya at sumugod sa ATM. Nang hingi ng 30 milyon ang kidnapper, ngunit walang ganoon kalaking ipon si Ji-sun. Patuloy pa rin ang pagbabante ng kidnapper, napapatayin ang kanyang anak. Kaya hindi nagtagal ay sinubukan ni Ji-sun na makipag-ayos sa 5 milyon lamang. Sinabi ng kidnapper na ibigay ang pera at pumunta sa pantalan. Nagmadaling pumunta si Ji-sun pero pagdating niya ay wala siyang nakita. Nakita lamang niya ang isang plastic bag na may lamang manika sa loob. Nagpa siya siyang iulat ang lahat ng ito sa pulisya. Ngunit pagkatapos ng investigasyon ay sinabi ng pulisya na ang bank account ay mula sa isang manloloko. Marami din silang ulat na natanggap mula sa parehong kaso. Si Ji-sun ay lalong nataranta. Ang mga pulis pagkatapos ay humingi ng litrato ni Hanmei at ng kanyang anak. Ngunit walang makitang larawan si Ji-sun ni Hanmei. Biglang sumulpat ang kanyang biyenan na galit. Dahil pakiramdam niya ay sinadya ni Ji-sun ang lahat ng ito para makatakas siya kasama ang kanyang anak. Dumating ang abogado ni Ji-sun para mamagitan. Medyo nadismaya ang abogado dahil pagkatapos na mawala ng 3 araw ay nagsumbong lang si Ji-sun. Sinubukang magpaliwanag ni Ji-sun, ngunit patuloy siyang ginagambalan ng abogado. Pinakiusapan siya ng abogado na magpakatotoo. Hindi nagtagal ay sinabi ni Ji-sun na nagsasabi siya ng totoo na kinuha ng yaya ang kanyang anak. Pero nagtanong kung bakit wala siyang kahit isang litrato ni Hanmei at kung bakit agad niyang inabot ang pekeng ID ni Hanmei, si Ji-sun ay lalong nataranta. Nang pumunta siya sa banyo hindi nagtagal ay nagpa siya si Ji-sun na tumakas sa police station. Samantalang ang pulis ay sinubukang hanapin siya. Sabi ng abogado niya na nagpunta si Ji-sun sa Cavite. Kasabay nito si Ji-sun ay pumunta sa apartment niya at sinubukang i-check ang CCTV. Ang security ay dumating kasama ang isang estudyante na minsang nagnakaw ng bisikleta doon. Naramdaman ng bata na may kakaiba kay Hanmei. Sabi niya hindi siya nagnakaw ng bisikleta pero may taong sadyang nagbigay sa kanya. Noong nakaraang taon nagpapakain siya ng pusa nang dumaan ang dating yaya ni Ji-sun kasama ang anak nito. Noong mga oras na iyon sadyang napabayaan ang bata ng kanyang yaya. Naging sanhi ng kanyang bahagyang pinsala. Saka siya binigyan ng bisikleta upang hindi niya sabihin kahit kanino ang tungkol sa nangyari. Hindi nagtagal ay naalala ni Ji-sun na noong nakaraang taon ay noong nag-hire siya kay Hanmei. Dahil ang lahat ng ito ay maaaring binalak ni Hanmei. Sinubukan ng pulisya na tawagan si Ji-sun at hilingin sa kanya na makipagtulungan o magpadala sila ng warrant para sa pag-aresto. Ngunit hindi pinansin ni Ji-sun ang babaalang iyon. Dahil ang iniisip niya ay bumalik ang kanyang anak. Si Ji-sun ay bumalik sa lugar ng massage at nagbigay ng pera sa bugaw para sa anumang impormasyon tungkol kay Hanmei. Ang sabi ng bugaw noon ay dumating si Hanmei at humingi ng trabaho. Natanggap siya doon at ang una niyang customer ay si Park. Si Park ay isang mafia na gagawin ang lahat para sa pera. Kasama na ang pagsasamantala sa mga immigrant. Isang araw tinanong ni Hanmei kung maaari siyang mag-heart transplant sa isang tao. Tinanong ni Park ang kausap niya, ngunit ayaw niyang sumagot. Nang 2:00 ng hapon ay tumunog ang alarma at pumunta siya sa isang lugar na lagi niyang pinupuntahan araw-araw. Ngunit pagbalik niya ay kakaiba ang kinikilos niya dahil bumalik siya ng masaya na lumuluha. Matapos marinig ang kwento isa sa mga trabahador doon ay nagbigay ng isang box na naiwan ni Hanmei. Doon ay may isang larawan ng sanggol, ngunit walang nakakaalam kung sino ang nasa larawan. Samantala ang asawa ni Ji-sun ay hindi matawagan. Isa sa mga pulis ay nakakita ng CCTV footage ng pag-alis ni Ji-sun kasama si Park at nagdulot iyon ng hindi pagkakaunawaan. Dahil inaakala ng pulisya na si Ji-sun ay nagtatrabaho kay Park. Si Park sa sandaling iyon ay kinukuha ang lahat ng pera mula sa kanyang ATM. Habang si Ji-sun ay sinusubukang pumunta sa studio para magtanong. Ngunit dahil madaling araw na ay hindi pa bukas ang studio. Bigla niyang narinig ang boses ng kanyang anak. Ngunit bigla siyang nagising at napagtanto na panaginip pala ito.
Nang bumukas ang studio, hindi nagtagal ay tinanong ni Jisun ang may-ari tungkol sa larawan. Ang may-ari ay natagpuan niya ang negative ng photo at naalala na si Hanmei ang nanay ng baby. May nakasulat din na address. Sa ibang lugar ni raid ng mga pulis ang massaged at nalaman na kasal na si Hanmei 4 years ago at may anak na babae. Samantalang si Jisun ay pumunta sa address ni Hanmei at nakakita ng abandonadong bahay. May lumapit sa kanya at ang tao ay kapitbahay ni Hanmei. Ang babae ay galing din sa ibang bansa at nagpakasal sa isang Koreano tulad ng asawa ni Hanmei. Sinabi sa kanya na kumuha si Hanmei ng kursong Korean language kasama ang kanyang asawa. Ngunit hindi pinayagan ng biyenan ni Hanmei, sa pagsasabi niya na hindi na kailangang magsalita ng Korean si Hanmei kung mabibigyan niya siya ng apo. Pagkatapos ay maaari pa ring tumira si Hanmei sa Korea. Ang asawa ni Hanmei ay dumating at sinabi na ang kanyang asawa ay hindi interesadong mag-aral ng Korean at hiniling na umalis sila. Sa sandaling iyon ang kapitbahay ay nakita si Hanmei na natatakpan ng mga peklat, ngunit hindi siya nagsalita ng kahit ano. Noong buntis si Hanmei ay pinayagan siya ng kanyang biyenan na kumuha ng kursong Korean. Isang araw pagkatapos ipanganak ang bata, nilagnat ang sanggol. Nang dinala ang kanyang sanggol sa klinik, pinapunta siya ng doktor sa hospital. Ngunit dahil kailangan niya ang approval ng kanyang asawa ay hindi niya magawa. Hanggang sa maaprubahan ng kanyang asawa na nakakagulat na tumanggi ang kanyang asawa at kinuha ang kanyang sanggol. Habang sinisisi siya sa nangyari sa kanyang biyenan nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan, wala siyang pakialam sa kalagayan ng kanyang apo. Sinabi niya na maaaring manganak pa si Hanmei ng isa pang sanggol. Simula noong araw na iyon ay umalis si Hanmei para dalhin ang kanyang sanggol para ipagamot. Ngunit hindi nila alam kung saan na ngayon si Hanmei. Ang huling larawan na ipinadala niya ay isang larawan ng kanyang sanggol. Biglang dumating ang mga pulis at hindi nagtagal ay tumakbo si Jisun palayo doon. Ngunit siya ay nahuli. Sa istasyon ng pulis hiniling sa pulisya na hanapin ang kanyang nawawalang manugang. Pagkatapos ay nakaramdam si Jisun na pamilyar ang damit na suot ng anak ni Hanmei. Sa kanya naalala na ang hospital kung saan ginagamot ang bata ay ang pinagtatrabahuan ng asawa niya. Agad niyang tinawagan ang asawa niya at natitiyak niya na ang asawa niya ang unang kumuha sa anak niya sa pamamagitan ng pag-utos kay Hanmei. Natitiyak ni Jisun na tiyak na may relasyon ang kanyang asawa kay Hanmei. Kasama ang mga pulis pumunta sila sa hospital. Habang nasa biyahe ang isa sa mga pulis ay nagsabi na ang anak ni Hanmei ay may sakit at kung hindi siya magkakaroon ng heart transplant ay mamamatay ito sa loob ng 2 taon. Ang problema ay hindi tugma ang puso ni Hanmei sa transplant. Inakala ng pulis na kinidnap ni Hanmei ang anak ni Jisun para maging donor ng kanyang anak. Lalo na't nasa likod niya si Park na maaaring tumulong dahil isa itong mafia. Sa hospital nagtanong ang mga pulis tungkol sa anak ni Hanmei, ngunit natitiyak ng asawa ni Jisun na walang ginagamot na sanggol sa hospital. Biglang nakatanggap ng report ang mga pulis na may nasusunog na sasakyan. Kaya agad silang pumunta sa pinangyarihan. Pagdating nila ay nakita nila na may nasusunog, nagpanik si Jisun, pero sabi ng polis walang bata sa kotse. Maya-maya lang naalala ni Jisun si Hanmei nung 1 linggo. Parang namumutla ang mukha nito at may mga galos sa katawan. Ngunit hindi nagtagal ay hindi na tinanong ni Jisun kung ano ang nangyari. Pagbalik ni Jisun sa hospital ay may narinig siya na umuugong ng parehong ugong na madalas na kinakanta ni Hanmei para sa kanyang anak. Nilapitan niya ang babae at saka nagpaliwanag na madalas kantahin ni Hanmei ang kantang ito para pakalmayan ang kanyang anak. Noong araw na iyon hiniling ng hospital sa kasambahay na dalhin sa guardian ng kanyang anak. Ang kanyang asawa ay ipinakita rin sa kanya ang mga bayarin sa hospital at kung hindi niya ito mababayaran ay mapapalabas ang kanyang anak sa hospital. Si Hanmei noong panahong iyon ay lubhang nangangailangan ng pera. Nakipag-ugnayan siya kay Park at dumadalo para ibenta ang kanyang kidney. At sinabi na kailangan niya ng pera sa susunod na linggo. Ngunit kinabukasan ay biglang pinalabas ng hospital ang anak ni Hanmei. Dahil pinayagan ng kanyang asawa ang hospital na gawin iyon at dahil si Hanmei ay isang immigrant wala siyang karapatang pigilan ang mga ito. Ang kanyang peklat sa tiyan bumuka at humingi siya ng tulong sa isang doktor. Hindi siya pinansin ng doktor. Nahulog ang ID card ng doktor na asawa ni Jisun. Nalaman ni Hanmei na ibinigay ang kwarto ng anak niya sa anak ni Jisun. Sa kasalukuyan ay napilitan ng mga pulis na magsimula ng investigasyon sa bahay ni Jisun. Tila naalala ni Jisun na noong may sakit ang anak nito, ay walang bakanteng kwarto sa hospital. Kaya tinanong niya ang kanyang asawa kung sino ang isang doktor na tumulong sa paghahanap ng kwarto. Tapos nakita niya ang isang tela sa ibabaw ng mesa na may nakasulat na pangalan ng anak ni Hanmei. Di nagtagal ay bigla niyang naalala nang bigyan siya ni Hanmei ng isang nakapirming kimchi at tila may napagtanto siya. Binuksan niya ang freezer at nagulat nang makita niya ang isang bangkay ng sanggol sa loob. Nakaramdam siya ng panghihina, ngunit sinabi rin ng pulis na nakakita nito na hindi katawan ng kanyang anak kundi anak ni Hanmei.
Noon pagkalabas ng hospital ang sanggol ni Hanmei ay may mataas na lagnat ito. Sinubukan niyang humingi ng tulong, ngunit nawalan na ng hininga ang kanyang anak. Di nagtagal ay naintindihan ni Jisun ang naramdaman ni Hanmei. Naalala niya na sa parke ay mukhang mahal na mahal ni Hanmei ang kanyang anak. Samantalang inaresto si Park dahil nakita ang mga bakas nito sa pinangyarihan ng krimen. Pinuntahan ni Jisun si Park para magtanong kung nasaan si Hanmei. Sinabi sa kanya ni Park na ilang buwan ang nakalipas binigay ni Hanmei ang lahat ng kinikita niya sa trabaho niya. Tapos pumunta siya sa asawa niya at hiniling ng asawa niya na makipag-sex. Sa oras na iyon si Park na naiinis sinubukang bugbugin ng asawa ni Hanmei pero pinigilan siya ni Hanmei. Dahil sinusubukan niyang makuha ang puso ng kanyang asawa. Dahil ang asawa lang niya ang makakapagparehistro ng baby niya sa ospital. Kinabukasan humingi ng tulong si Hanmei kay Park na ibenta ang kidney niya. Sigurado siyang lahat ng sakripisyo niya ay makakatulong sa kanyang anak para makaligtas. Ngunit makalipas ang ilang araw nang dumating si Park para iabot ang pera mula sa pagbebenta ng kidney. Huli na ang lahat dahil pinaalis na sa hospital ang anak ni Hanmei. Pagkatapos noon ay hindi na nakita ni Park si Hanmei. Hanggang sa isang buwan na ang nakalipas, nang si Hanmei ay nakipagkita sa kanya at hiniling na patayin ang kanyang asawa. Noong mga oras na iyon ay nagtatrabaho na siya bilang isang yaya. Sinabi niya na kapag nagtagumpay siya sa pagpatay sa kanyang asawa ay kukunin niya ang anak ng kanyang amo na isang doktor at ibibigay ito sa kanya para magamit niya ito pang blackmail. Pero kahit papaano ay sinira ni Hanmei ang kanyang pangako at nawala kasama ang anak ni Jisun. Naalala ni Park na hiniling ni Hanmei sa kanya na gumawa ng passport para sa isang bata. Dahil plano niyang bumalik sa kanyang bayan. Noong araw na iyon ang unang pagkakataon na nalaman ni Park na ang anak ni Hanmei ay namatay. Pagkatapos ang mga pulisya ay dali-daling pumunta sa daungan at hinanap ang bawat barko na maglalayag na papuntang China. Si Jisun na labis na nag-aalala ay sumakay sa barko at tumulong sa paghahanap ng kanyang anak. Doon niya natagpuan si Hanmei at ang kanyang anak. Ngunit nakita rin siya ni Hanmei at agad na tumakbo palayo. Ang mga pulis ay na-corner si Hanmei. Sinabi ni Jisun na ibigay sa kanya ang kanyang anak. Ngunit iginiit ni Hanmei na anak niya ito. Sinubukang pakalmayan siya ni Jisun at ipinakita ang kumot ng anak niya. Nilapitan niya si Hanmei at sinabing sa kanya na kasalanan niya ang lahat, hindi nagtagal iniabot niya ang bata sa pulis, pero bigla siyang tumalon sa dagat. Di nagtagal sinubukan siyang iligtas ni Jisun pero tumanggi siya. Niyakap niya ang kumot ng kanyang anak at nalunod siya sa dagat. Kinabukasan hindi nagtagal nagising si Jisun sa hospital. Agad siyang pumunta sa anak nito at niyakap siya. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.